Sa mismong kasal ng sarili kong anak nasaksihan ko ang isang bagay na halos dumurog sa puso ng aking asawa. Ang bago niyang asawa, sinisira ang upuan na para sa aking may bahay at ang anak ko wala siyang ginawa. Ang hiya, ang sakit. Ang asawa ko, ang ilaw ng aming tahanan, ibinigay ang lahat para sa araw na yon. Pagod, luha, pagmamahal. Pero para sa kanila, tila isa na lamang siyang bagay na pwedeng baliwalain. Pero ang hindi nila alam may alas ako na hindi nila inaasahan. Isang litrato at isang kwaderno kung saan nakasulat ang lahat. Hindi ito kwento ng paghihiganti kundi pagbawi ng dangal at pagbibigay ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan nyo na pong mabaliwala, paki-like at share po itong video. At kwentuhan nyo naman ako sa comments saan po kayo nanonood. Halina't pakinggan natin ang buong kwento. May dalawang klase ng delikadong lalaki sa mundo, yung uri na madaling sumabog sa galit at yung uri na hindi. Ako po yung pangalawa. At kung sa tingin niyo mas ligtas ang pinili ko, siguro ay hindi nyo pa naririnig ang aking kwento. Ako po si Leo Santos, 58 taong gulang at retirado na sa aking trabaho. Simple lang ang buhay ko. Isang mapagmahal na asawa sa pinaka-eleganteng babae na pumayag pagtiyagaan ang mga luto ko, si Celia. Isang ama sa nag-iisa naming anak na lalaki, si Marco. At tuwing Sabado, isa akong coach ng basketball para sa mga kabataan sa aming barangay. Mahilig ako sa matapang na kape, walang asukal at ayon sa anak ko, ako daw ay, at sasabihin ko mismo ang sinabi niya, sobrang kalmado para sa isang normal na tao. Isang biro lang iyon para sa kanya. Pero ang hindi niya alam ay kung gaano siya katama. Hayaan niyong ikwento ko ang araw ng kasal ni Marco dahil doon po nagsimula ang lahat. Hindi sa isang malakas na sigaw o sa isang malaking gulo. Nagsimula ito sa isang bagay na maliit at sa isang upuan. Isang Sabado iyon ng huling linggo ng Setyembre, isang araw na parabang nilikha para sa isang perpektong kasalan. Nagdaraos kami sa isang magandang resort sa Tagaytay. Ramdam mo ang malamig na simoy ng hangin at ang sikat ng araw ay kulay ginto na nagbibigay buhay sa buong paligid. Ang lugar ay napapalibutan ng mga puting tolda, at sa paglubog ng araw, sisindihan ang mga ilaw na nakasabit na parang mga bituin sa kalangitan. Lahat ay perpekto. Ang 4 na palapag na cake, ang mga bulaklak, ang musika. 2 beses nang umiyak si Celia, ang aking asawa, sa sobrang galak at hindi pa man kami tuluyang nakakaupo. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang purong kaligayahan ng isang ina na makitang ikakasal na ang kanyang pinakamamahal na anak. 33 taon na kaming magkasama, at sa bawat ngiti niya, bumabalik ang lahat ng aming pinagdaanan. Siya ang ilaw ng aming tahanan, at sa araw na iyon, siya ang pinakamaliwanag na bituin. Saglit akong umalis sa tabi niya para tingnan ang pagkakaayos ng mga upuan sa mesa ng aming pamilya. Gusto kong siguraduhin na lahat ay komportable, lalo na siya. At doon ko siya nakita. Si Isabel. Ang babaeng pakakasalan ng aking anak. Nakatayo siya sa harap ng isang partikular na upuan. Ang upuan na para kay Celia. May maliit itong laso na kulay garing na nakatali sa likod, isang simpleng tanda na ito ay nakareserba para sa ina ng lalaking ikakasal. May hawak siyang isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Isang bagay na may kulay kahel na takip. Pinagmamasdan ko lang siya mula sa malayo. Dahan-dahan, walang pag-aalinlangan, idiniin niya ang hawak niya sa tela ng upuan. At sa likod niya mga ilang talampakan lang ang layo nakatayo ang aking anak. Ang aking dugo. Si Marco. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Ang kanyang mga mata ay abala sa pagmamasid sa paligid, na para bang isang gwardiya na sinabihang magkunwaring naglilibang. Hindi niya pinigilan ang kanyang mapapangasawa. Hindi niya ito sinaway. Hinayaan niya lang. 3 segundo akong nakatayo doon. Alam ko dahil binilang ko. 1, 2, 3. Hindi ako kumilos. Hindi ako sumigaw. Tumalikod lang ako at dahan-dahang naglakad pabalik sa kung saan ako nanggaling. Doon nagsimula ang lahat. Hindi sa isang away. Hindi sa isang iske. Tumalikod ako mula sa aking kinatatayuan, at ang unang bumalik sa aking isipan ay ang ngiti ni Celia kanina, ang purong galak sa kanyang mga mata. Hawak ko pa sa aking alaala ang init ng kanyang kamay habang sabay kaming naglalakad papasok sa reception. Ang lahat ng ito, ang buong araw na ito ay para sa kanya at sa aming anak. At dahil doon, kinailangan kong siguraduhin na ang lahat ay nasa ayos.
Dahan-dahan akong naglakad patungo sa mesang nakalaan para sa aming pamilya. Isang mahabang mesa iyon na natatakpan ng puting mantel, na may magandang ayos ng mga bulaklak sa gitna. Ang bawat plato ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, at ang mga upuan ay nakaayos ng perpekto. Gusto ko lang tiyakin na ang upuan ni Celia, ang pinakamahalagang panauhin sa aking buhay, ay nasa pinakamagandang pwesto. At doon ko siya nakita. Si Isabel. Nakatayo, maganda sa kanyang puting bestida, na para bang isang anghel. Ngunit ang kanyang ginagawa ay malayo sa pagiging makalangit. Nakatayo siya sa harap ng upuan ni Celia. Ang upuan na may maliit na laso. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bagay. Isang pandikit. Super glue sa tingin ko dahil sa kulay kahel nitong takip. Hindi siya nagmamadali. Walang bakas ng kaba sa kanyang kilos. Dahan-dahan, at may diin, ipinipigan niya ang laman ng tubo papunta sa ibabaw ng upuan. Sa mismong tela kung saan dapat upo ang aking asawa. Pero hindi iyon ang pinakamasakit na nakita ko. Ang mas nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo ay ang taong nasa likod niya. Si Marco. Ang anak ko. Nakatayo siya roon, mga ilang talampakan lang ang layo, nakapamulsa. Hindi siya nakatingin kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay palibot-libot na parang nagbabantay. Nagbabantay para sa kanyang mapapangasawa. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ang musika, ang tawanan ng mga bisita ay biglang nawala. Tanging ang tibok ng puso ko na lang ang naririnig ko. Sa unang segundo, hindi ako makapaniwala. Sinubukan ng isip ko na maghanap ng ibang dahilan. Baka may inaayos lang siya. Baka hindi iyon ang iniisip ko. Sa pangalawang segundo, ang katotohanan ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Ang sakit ay hindi dahil sa ginagawa ni Isabel. Ang sakit ay dahil sa aking anak na hinahayaan itong mangyari. Si Marco. Dugo ko. Buhay ko. Ang batang tinuruan kong rumespeto, lalo na sa kanyang ina. Nakatayo lang siya roon at pinapanood ang paglapastangan sa kanyang sariling ina. At sa ikatlong segundo nagdesisyon ako. Ang unang uri ng delikadong lalaki ay sisigaw. Manggugulo. Magwawala. Ngunit ang galit na sumisiklab ay madali ring humuhupa. Madaling makita. Madaling paghandaan. Pero ako ang pangalawang uri. Hindi ako kumilos. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumawa ng eksena na sisira sa araw na dapat ay masaya. Dahan-dahan tumalikod ako. Naglakad ako pabalik sa bar kung saan nakita ko ang aking kaibigan na si Ramon. Inabutan niya ako ng isang basong tubig, marahil ay napansin ang kakaiba sa aking mukha. Leo, sabi niya at may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Nandyan na naman yang mukha mo. Ang mukha mo bago ka gumawa ng isang malaking desisyon. Ngumiti lang ako at uminom ng tubig. Ngunit sa loob-loob ko, paulit-ulit kong nakikita ang imahe ni Celia. Ang kanyang pagod sa pag-aasikaso ng kasal. Ang kanyang pagmamahal na ibinuhos niya sa bawat detalye. Si Celia ang ilaw ng aming tahanan. At hindi ko hahayaan na ang kanyang liwanag ay bastusin ng ganoon na lamang. Hindi pwedeng palampasin ito. Hindi sa aking asawa. Hindi sa araw na ito. Ang tanong na. Matapos ang 3 segundong iyon bumalik ako sa bar. Naglakad ako ng dahan-dahan, humihinga ng malalim, pilit pinananatili ang aking karaniwang porma. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig, ngunit sa loob ko, pakiramdam ko ay nagliliyab ako sa matinding damdamin. Naroon si Ramon, kaibigan ko, nakasandal sa bar, umiinom ng light beer. Matagal na kaming magkaibigan. Higit pa sa kapatid kung minsan. Nakita niya ako at agad niyang napansin ang kakaiba sa aking mga mata. Leo, sabi niya at inabutan ako ng isang basong tubig. Malamig iyon sa aking kamay, ngunit hindi nito kayang palamigin ang tindi ng galit na bumabalot sa akin. Nandyan na naman yang mukha mo. Ang mukha mo bago ka nagpasya sa isang bagay na malaki. Ngumiti lang ako, isang pilit na ngiti. Sumandal ako sa bar, pilit pinapakinggan ang musika at ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang lugar ay puno ng buhay. Ang mga tao ay masaya, nagkakasiyahan, nagsiselebrate. Pero para sa akin, tila ba nasa isang ibang dimensyon ako? Ang aking isipan ay malayo. Ayos lang ba ang lahat, pare? Tanong niya, at kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Matagal na kaming magkaibigan ni Ramon at kilala niya ako. Ayos lang, Ramon.
Maganda ang araw, di ba, sabi ko, at ininom ang tubig. Ayokong magbigay ng anumang bakas. Ayokong sirain ang araw na ito para sa sinuman, lalo na para kay Celia. Pero hindi ko pwedeng hayaan. Ang imahe ni Isabel na naglalagay ng pandikit sa upuan at si Marco na nanonood lang paulit-ulit itong naglalaro sa aking isipan. Si Celia. Ang aking asawa. Ang ilaw ng aming tahanan. 33 taon kaming nagsama. Nagtiyaga siya sa aking mga luto, suportado ako sa lahat ng aking desisyon. Naging matatag siya sa bawat hamon. Ang kasal na ito ang lahat ng pagod niya, ang lahat ng pagmamahal niya para sa aming anak. At ngayong araw, gusto nilang bastusin ang kanyang dignidad sa isang tahimik at nakakapangilabot na paraan. Hindi. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Hindi na yung araw. Hindi sa kanyang kasal. Ngunit paano? Paano ako kikilos nang hindi gumagawa ng gulo? Nang hindi nagiging sentro ng atensyon? Kailangan ko ng paraan. Kailangan ko ng mabilis na solusyon. Dahan-dahan akong lumingalinga sa paligid. Ang mga staff ng resort ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Mga kabataang may ngiti sa labi, mabilis sa kanilang mga kilos. Nakita ko ang isang binata na naglalakad sa tabi ng mga mesa, nagliligpit ng mga basong walang laman. Sa tingin ko, ang nakita kong pangalan sa kanyang Yi. Naglakad ako palapit sa kanya, na para bang wala lang. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting hindi aabot sa aking mga mata. Iho, sabi ko, sa pinakamahinahon kong boses. May pwedeng ka bang tulong? Napalingon siya at agad akong inisyan. Opo, sir. Ano po yon? Kailangan ko lang sanang palitan ang 2 upuan sa mesa ng aming pamilya, sabi ko, at dahan-dahang itinuro ang upuan ni Celia at ang upuan sa tapat nito, na kung saan dapat nakaupo si Isabel. Yung upuang may laso ilipat mo sa tapat. Tapos yung upuan sa tapat ilipat mo dito sa upuang may laso. Maaari mo bang gawin yan sa loob ng 10 minuto, nang hindi masyadong kapansin-pansin? Napakamot siya sa ulo. Sir, medyo marami pa po kaming inaasikaso ni. May 2,000 piso para sa'yo, iho, sabi ko, at inilabas ang pera mula sa aking bulsa. Isang maliit na halaga para sa isang napakalaking bagay. Para sa dignidad ng aking asawa. Napatingin siya sa pera. Hindi naman siya nagpakita ng labis na kagalakan, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang mabilis na pagbabago. Mula sa pag-aalinlangan, naging pagtanggap. Sige po, sir. Kaya po yan, sabi niya at kinuha ang pera. Mabilis siyang gumalaw. Naglakad patungo sa mesa, at sa loob ng ilang minuto, sa gitna ng pagdagsa ng mga bisita at musika, halos hindi ko napansin ang pagpapalit ng mga upuan. Maliit na bagay. Isang simpleng pagpapalit ng upuan. Ngunit ang maliit na galaw na iyon ay may malalim na ibig sabihin. Ito ang simula. Bumalik ako sa aking pwesto at muling sumandal sa bar. Uminom ako ng tubig. Ang aking puso ay hindi pa rin kumakalma, ngunit ngayon may bahid na ito ng pananabik. Isang pananabik para sa susunod na mangyayari. Nakatingin ako sa malayo. Hindi pa tapos ang araw. At hindi pa tapos ang aking kwento. Ang seremonya. Ito ang pinakasentro ng araw na iyon, ang sagradong sandali kung saan ang 2 puso ay magsasama. Puno ng pag-asa ng pagmamahalan. Matapos ang mabilis na pagpapalit ng upuan, bumalik ako sa aking pwesto, sa tabi ng aking asawa. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila bumubulong ng mga dasal, at ang sikat ng araw ay dumadaan sa mga bintana ng simbahan, nagbibigay ng gintong kulay sa altar. Pinanood ko si Celia. Nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marco na nakatayo sa altar, naghihintay kay Isabel. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula sa tuwa, at paminsan-minsan, nakikita kong pinupunasan niya ang kaunting luhang kumakawala sa kanyang mga mata. Luha ng kaligayahan. Purong kaligayahan. Siya ang ilaw ng aming tahanan, at sa mga sandaling iyon, ang liwanag niya ay sadyang nakakasilaw. Sa mga sandaling iyon, halos makalimutan ko ang lahat ng aking nasaksihan. Ang pandikit. Ang pagpapahiya. Ang paglahok ng aking sariling anak. Tumingin ako kay Marco. Nakatayo siya doon, matangkad at gwapo sa kanyang barong Tagalog, na para bang ang pinakamagandang bersyon ng sarili niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pasukan, naghihintay sa kanyang nobya.
At nang bumukas ang pinto at lumakad si Isabel sa aisle, nakita ko ang kinang sa mga mata ni Marco. Ang ngiti niya ang paghanga sa kanyang mukha. Naniniwala ako. Mahal niya si Isabel. Talagang mahal niya. Ngunit ang tanong ay paano niya nagawa? Paano niya nagawang manood habang sinisira ang dignidad ng kanyang ina? Ang tanong na iyan, Ramon, ang nanatili sa aking dibdib, mabigat, na parang isang batong nakalubog sa tahimik na tubig. Paano kaya niya nasikmura ang ganong ginawa sa kanyang ina? Ang pangyayaring iyon ay patuloy na gumugulo sa aking isipan, lumilikha ng isang malalim na kalungkutan. Sa tabi ko, naramdaman ko ang pagyuko ni Ramon. Ayos ka lang ba, Leo? Bulong niya. Perpekto, Ramon, sagot ko nang hindi lumilingon. Ang aking boses ay kalmado, kahit na ang loob ko ay nagngangalit. Hindi ka kumukurap ng 4 na minuto, sabi niya may pagtataka sa kanyang tono. Nanonood lang ako. Nagiging present, sabi ko, at inayos ang aking barong. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang labis na bigat ng aking nararamdaman. Hindi pa. Ang lahat ng emosyon ay kailangan kong itago, sarilinin. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta na kami sa reception hall. Ang lugar ay mas lalong naging masigla. Musikang malakas, tawanan ng mga bisita, tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Sumasayaw ang mga tao. Nagsasaya. Ang buong lugar ay parang isang malaking kapistahan, puno ng kulay at ingay. Ngunit sa lahat ng iyon, ang tanging hinahanap ko ay ang aking asawa. Nakita ko siya. Si Celia. Umaawit siya habang nakikipagsayaw sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Walang bahid ng pagdududa. Walang anumang bakas ng sakit. Tila ba isa siyang bulaklak na kakabuka pa lamang, na hindi pa nadadaanan ng anumang hamon. Ang ganda niya, ang kanyang kaligayahan, ay nakakagaan ng aking puso. At nang dumating ang mother-son dance, iyon ang sandaling pinakamahirap para sa akin. Ang bawat nota ng musika ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. Pinanood ko si Celia na sumayaw kasama si Marco. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang anak, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Ang bawat hakbang nila sa sayaw ay tila nagkukwento ng kanilang nakaraan, ang pagmamahal, ang mga sakripisyo, ang lahat ng oras na ibinigay niya para rito. Ang bawat pag-ikot ay parang mga alaala na muling nabubuhay. Naglaro sa aking isipan ang mga alaala. Si Marco na sanggol pa lamang, nakakapit sa kanyang ina. Si Marco na bata, humahabol sa kanyang ina sa parke. Si Marco na binata, humihingi ng payo sa kanyang ina. At ngayong araw na ito, ang anak niyang mahal niya ay sangkot sa isang bagay na nakakasakit sa kanyang dangal. Ngunit sa mukha ni Celia, walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Nakita ko ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanyang anak, puno ng pagmamalaki. Wala siyang ideya. Wala siyang kaalam-alam sa ginawa ni Isabel at sa pagpayag ni Marco. Ang kanyang puso ay purong pagmamahal, walang halong pagdududa. Sa gitna ng musika, ng tawanan at ng sayaw, tahimik akong nangako sa aking sarili. Hindi na yung araw. Hindi dito. Hindi sa harap niya. Ang araw na ito ay para sa kanya. Para sa kaligayahan niya. Hinding-hindi ko ito sisirain. Ngunit ang darating na araw ay iba na. Umupo ako sa aming mesa. Sa tapat ko, naroon si Isabel, sa upuan na dapat ay kay Celia. Ngunit, ang reception. Ito na ang huling bahagi ng engrandeng araw na yon, ang bahagi kung saan ang lahat ay magsasaya, magkakasiyahan, at magsiselebrate. Ang malaking hall ng resort ay napuno ng musika, tawanan, at ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Ang mga ilaw na nakasabit ay nagbibigay ng malambot, mainit na liwanag, habang ang mga bisita ay nagkakakwentuhan, nagpapalitan ng mga ngiti. Ang mga mesa ay puno ng masarap na pagkain, mula sa iba't ibang lutuin na pinili mismo nina Marco at Isabel. Si Celia, ang aking asawa, ay nagniningning. Kitang-kita ko ang kanyang kaligayahan habang nakikipagsayaw siya kay Marco sa mother-son dance. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Sa mga sandaling iyon, ang sakit sa aking dibdib ay bahagyang nabawasan, napalitan ng pagnanais na protektahan ang kanyang kaligayahan sa araw na iyon. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na nagningning, ay sapat na para sa akin. Nangako ako. Hindi na yon. Umupo ako sa aming mesa ng pamilya. Sa tapat ko, naroon si Isabel.
Ngayon, siya na ang nakaupo sa upuan na dapat ay kay Celia. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng saya, at ang kanyang ngiti ay parang laging naroon. Nakikipagtawanan siya kay Bea, ang kanyang maid of honor, at paminsan-minsan ay inaayos ang kanyang belo. Tila ba isa siyang diwata na lumabas mula sa isang kwentong pambata. Walang anumang bakas ng anumang masamang balak. Walang bakas ng pangungutya. Ang lahat ay tila maayos at perpekto. Hanggang sa kinuha ng ESU ang microphone. Ang NC na ito. Si Mang Tony. Kilala siya sa pagiging palabiro at mahilig sa crowd work. Malakas ang boses niya at mas malaki pa ang kanyang ego. Naging nakakatawa naman siya kanina sa cocktail hour. Ngunit ngayon, siya ang magiging pinakamahalagang tao sa aking gabi nang hindi niya sinasadya. Sige, sigaw niya at tumawa ang mga tao. Bago po tayo dumako sa mga toys, gusto ko lang pong gumawa ng isang espesyal na bagay. Isang munting sandali para sa ating bride and groom. Isabelle, mahal, pwede ka bang tumayo para makita ng lahat ang ganda ng iyong bestida? Ang buong silid ay napuno ng malakas na hiyawan at palakpakan. Isabel. Ngumiti siya. Ang kanyang nakasanayang magandang ngiti. Tumayo siya. At saka ang tunog. Hindi ito malakas. Hindi kailangan. Sa kalahating segundong katahimikan na yon, sa pagitan ng paghupa ng palakpakan at bago magsimula ang susunod na ingay, nandoon iyon. Isang kaluskos. Malinis. At desidido. Biglang natigilan si Isabel. Nanatili ang ngiti sa kanyang labi. Pinasalamatan ko ang Diyos para doon. Ngunit ang kanyang mga mata ay napunta sa ibang lugar. Isang lugar sa loob niya. Isang lugar na puno ng takot. Ang kanyang kamay ay kusang gumalaw patalikod, at anumang naramdaman niya doon ay nagpakislap sa kanyang ngiti, na parang isang ilaw na may maluwag na wire. Agad na lumapit si Bea, ang maid of honor niya. Bumulong ito ng kung ano, habang sinasadya nitong takpan ang tanawin mula sa ibang bisita. Mabilis ang kanyang reaksyon. Si Mang Tony, sa kanyang kredito, ay mabilis na nakabawi. Maganda. Talagang nakamamangha, sigaw niya at mabilis na nagpalit ng paksa. At ang sandali ay lumipas para sa karamihan ng mga tao sa silid. Ang lahat ay bumalik sa kanilang pagtawa at pakikipagkwentuhan. Tila ba walang nangyari? Ngunit hindi para kay Marco. Ako ay nakatingin kay Marco. Nanatili siya. Sobrang tahimik. Ang kanyang panga ay humigpit. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa buong mesa. Hindi kay Isabel. Hindi kay Bea. Diretso sa akin. At tiningnan ko rin siya. Steady. Mainit. Ngumiti. Inangat ko ng bahagya ang aking baso, sa paraan ng pagtaas ng baso kapag nagtutoast ka sa isang tao sa malaking silid. Isang simpleng kilos. Isang simpleng ngiti. Ngunit ang aking mensahe ay malinaw. Alam ko. Si Marco. Siya ang unang nag-iwas ng tingin. Isang tagumpay. Isang tahimik na tagumpay. Ngunit ito ay panimula pa lamang. Ang tunog ng tela na iyon ang unang nota sa isang melodya na matagal kong pinaghandaan. At ang tingin sa mga mata ni Marco iyon ang kumpirmasyon na ang aking mensahe ay tumagos. Ang araw na ito ay para kay Celia. Ngunit ang gabi ay may ibang plano. Matapos ang seremonya at ang unang bahagi ng reception, unti-unti nang lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay tuluyan nang nagpaalam at ang gabi ay bumalot sa resort sa Tagaytay. Sa labas, ang mga nakasabit na ilaw ay nagbibigay ng kakaibang ganda, na tila mga maliliit na bituin na bumaba sa lupa. Ang simoy ng hangin ay mas naging malamig at ang tunog ng musika mula sa loob ay mahinang naririnig lamang. Nagpasya akong lumabas muna para kumuha ng sariwang hangin at para na rin ayusin ang aking sarili. Naramdaman kong kailangan ko ng tahimik na sandali. Pinakawalan ko ang aking kurbata at inalis ang aking barong. Umupo ako sa mga hagdanan sa labas at pinagmasdan ang mga ilaw na dahan-dahang gumagalaw sa himpapawid. Ang bawat kumikislap na ilaw ay tila nagpapahiwatig ng mga katanungan sa aking isipan. Sa loob ko, ang bigat ng mga nangyari ay hindi pa rin nawawala. Ang imahe ni Isabel, ang pandikit, at si Marco patuloy itong naglalaro sa aking isipan. Ang sakit, ang pagkadismaya, ay mas malalim pa sa aking inaasahan. Ngunit kasabay nito, lumalakas ang aking determinasyon.
Hindi ito matatapos dito. Nag-iisa ako at pinagmasdan ang tahimik na gabi. Ang mga bituin ay nagkalat sa itim na kalangitan, na tila mga saksi sa lahat ng aking nararamdaman. Ang bawat hininga ko ay pilit na pinapakalma ang aking loob, ngunit ang isipan ko ay patuloy na gumagana, nagpaplano. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang presensya ni Ramon sa aking tabi. Hindi niya ako ginulat. Kilala niya ako. Alam niya kung kailan ako nangangailangan ng tahimik na kasama. Umupo siya sa tabi ko at inayos ang kanyang kurbata. Walang salita. Walang tanong. Ganoon kami. Hindi kailangan ng maraming salita para magkaintindihan. Pagkatapos ng ilang mahabang minuto ng katahimikan, siya ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng pagkaalam. Leo, sabi niya at tumingin sa mga ilaw. Pinalitan mo ang upuan, ano? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Alam niya. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Hindi ko na kailangang magsinungaling. Umiti ako. Isang maliit na ngiti. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo, Ramon. Umiti rin siya, isang ngiting puno ng pagkaalam. Leo. Kilala kita. Tumingin ako sa kanya at nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Ang tunay na pag-unawa ng isang matalik na kaibigan. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya ako kinwestiyon. Alam niyang may dahilan ako. Maganda ang gabi, Ramon, sabi ko, pilit binabaliwala ang aming pinag-uusapan. Tumawa siya. Isang maikli, mahinang tawa. At dahan-dahan siyang umiling. Ang lakas pa rin ng loob mo. Kung minsan, naiisip ko, paano ka kaya naging ganito kalmado sa lahat ng oras? Uminom ako sa baso ko. Ang alak ay hindi nakatulong sa init na nararamdaman ko sa loob. Kailangan, sabi ko. Kailangan kong maging kalmado. Ano ang gagawin mo? Tanong niya, at ngayon, may seryoso ng tono ang kanyang boses. Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw na kumikislap. Iniisip ko ang mukha ni Celia. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang kaligayahan. Wala ngayong gabi, sabi ko. Ngayong gabi ay para kay Celia. Gulat si Ramon sa aking sagot, ngunit agad din siyang tumango. Alam niya ang ibig kong sabihin. Ang kaligayahan ng aking asawa ay mas mahalaga kaysa sa anumang personal na paghihiganti. Hindi ko hahayaan na masira ang araw na ito dahil sa aking galit. At bukas, tanong niya muli. Isang simpleng tanong, ngunit puno ng bigat. Tumayo ako, inayos ang aking barong, at ininom ang huling patak ng alak sa aking baso. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa aking balat, na tila nagbibigay ng senyales. Bukas, sabi ko at tumingin kay Ramon. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Bukas, sisimulan ko ang pagpansin. Ang mga salitang iyon ang pinakadelikadong bagay na nasabi ko sa isang kasalan. Hindi ko sinabi na maghihiganti ako. Hindi ko sinabi na magagalit ako. Sinabi ko lang na sisimulan ko ang pagpansin. At sa isang taong kilala ako, tulad ni Ramon, alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Hindi ito mabilis na galit. Ito ay isang malamig at maingat na pagmamanman. Isang pagmamanman na hahantong sa isang mas malaking pagpaplano. Alam ni Ramon na kapag sinabi kong sisimulan ko ang pagpansin, hindi lang ito basta pagmamasid. Ito ay ang simula ng isang bagay na mas malalim. Mas seryoso. Mas may layunin. At sa loob ko, alam kong ito na ang unang hakbang. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. At ang aking mga mata ay nakabukas na. Hindi naging malamig ang aking pagtrato. Hindi rin ako naging malayo. Bagkus, naging mas mainit pa ako. Mas matulungin. Mas mapagmahal na ama at biyenan. Sa loob ng 6 na linggo matapos ang kasal, naging Lucas Santos ako, ang pinakamabait, pinakamaasikaso, at pinaka-present na ama at biyenan na makikita nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil ang lamig madali mong makikita. Madaling paghandaan. Ngunit ang init ang nagpapababa ng iyong depensa. Ang init ang nagpaparamdam sa iyo ng seguridad. Ito ang dahilan kung bakit ka magbubuhos ng isa pang baso ng kape, tatawa ng malakas, at ganap na makakalimot na ang taong nakangiti sa tapat mo ay tahimik na inililista ang lahat. Ako yon sa loob ng 6 na linggo. Ang persona ng isang ama na labis ang pagmamahal, na tila ba walang bahid ng anumang alinlangan sa kanyang puso.
Nagsimula ang lahat kinabukasan, ang Lunes pagkatapos ng kasal. Tumawag si Marco. Ito ay isang bagay na medyo di pangkaraniwan dahil ang karaniwang paraan ng komunikasyon ng aking anak ay isang thumbs up emoji o isang voice note na malinaw na ni-record niya habang nagmamaneho. Ngunit ngayon tumawag siya. Isang tunay na tawag sa telepono. Isang tunay na ring. Isang tunay na boses. Pa, sabi niya. Oh, Marco. Kumusta ka? Kumusta ang honeymoon planning? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang anumang bakas ng pagdududa sa aking boses. Okay lang po. Masaya. Sabi po ni Isabel, hi. Sabihin mo, hi din kami ni mama mo. Kakatanong lang ni mama mo sa inyong dalawa kaninang umaga, sagot ko, at narinig ko ang bahagyang pagtigil niya. Isang maikling pagtigil. Ang uri na tumatagal ng kalahating segundo na mas matagal kaysa sa normal. Yun, pa, tungkol po kasi sa kasal yung sa upuan po kasi. Tahimik lang ako sa kabilang linya. Pinakinggan ko siya. Walang tunay na paliwanag. Walang paghingi ng tawad. Tila ba gusto lang niyang palampasin ang usapan? Ah, yun ba? Marco, huwag mo nang isipin yon. Walang masyadong nakapansin. Nangyayari talaga ang ganyang bagay sa kasalan, sabi ko, na para bang wala lang. Pero teka, kayo ba ni Isabel ay libre para sa hapunan sa linggo? Gusto kasing ipagluto ni mama mo ng kaldereta eh. Alam mo naman si mama mo, hindi mapakali kapag hindi nakakapagpakain ng mga mahal niya. Pa. Libre po kami sa linggo, sabi niya, at narinig ko ang pagluwag ng kanyang boses. Magaling. 7:00 ng gabi. Huwag kayong malalete. Alam mo naman si mama mo, sabi ko, at ibinaba ang telepono. Inilapag ko ang cellphone ko sa aking desk. Pinulot ko ang maliit na kwadernong balat na binili ko kinabukasan lang sa National Bookstore. Binuksan ko ito sa unang pahina, isinulat ang petsa, at pagkatapos ay isinulat ang mga sumusunod. Tumawag si Marco, sinubukang tugunan ang insidente sa kasal, lumihis sa usapan ng bigyan ng pagkakataon, hindi humingi ng tawad, hindi nagpaliwanag, pinili ang kaginhawaan kaysa sa pananagutan. Kumpirmado ang hapunan sa linggo. Isinara ko ang ballpen, isinara ang kwaderno, at inilagay ito sa loob ng drawer ng aking mesa. Sa ilalim ng aking lumang mga file. Sa tabi ng isang litrato. Dahil may litrato. Ito ang nakakalimutan ng mga tao tungkol sa mga retiradong lalaki na maraming oras sa kanilang mga kamay. Nakakapansin kami. Nakikita namin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Noong cocktail hour bago ang seremonya, nakatayo ako malapit sa entrance nang dumaan sa akin ang isa sa mga photographer ng resort, kumukuha ng mga candid shots. Isang dalagang may mabilis na mata at mahusay na instinct. Ipinupunto niya ang kanyang lens sa area ng family tent. Nagkaroon kami ng maikling pag-uusap pagkatapos, at tinanong ko siya kung maaari niyang ibahagi ang kanyang buong, walang edit na gallery sa akin, pagkatapos niyang maihatid sa mag-asawa. Opo naman, sir. Gusto niyo po bang ipadala ko ang link sa di? Hindi, ija. Isang i-Facebook lang. Isang physical copy. Pero sa atin-atin lang ito, ha, sabi ko, at mumiti sa kanya. Medyo nagtataka siyang tumingin sa akin, pero agad din siyang umiti ng pinakamainit kong ngiti. Dumating ang ESC sa pamamagitan ng courier makalipas ang 8 araw. Noong Martes ng hapon, habang umiinom ako ng isang tasa ng itim na kape, sinimulan kong tingnan ang 412 na litrato. Dahan-dahan. Isa-isa. At eksaktong sa litrato bilang 287, nakita ko ang hinahanap ko. Si Isabel. Ang upuan. Ang kulay kahel na takip ng pandikit, nakikita sa pagitan ng kanyang mga daliri. At si Marco. Mga ilang talampakan ang layo. Nagbabantay. Ipinrint ko ang litrato. Inilagay ito sa isang payak na sobre. At inilagay ito sa drawer sa tabi ng kwaderno. Pagkatapos, tumawag ako para imbitahan sila sa hapunan sa linggo. Ang bawat detalye ay mahalaga. Ang bawat sandali. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang aking kaalaman. Ang aking tahimik na pagmamanman. Ang laro ay nagsimula na. At sa bawat hakbang, unti-unti akong lumalapit sa katotohanan. Ang mga hapunan sa linggo. Ito ang sentro ng aming pamilya, ang pagkakataon para magkakasama kami, magkwentuhan, at magpalitan ng mga karanasan sa linggo.
Ngunit sa mga panahong iyon, ang aming hapagkainan ay naging aking tahimik na tanghalan, at ako, si Leo Santos, ang aktor sa isang maingat na pagtatanghal. Sa loob ng 6 na linggo, ako ang naging pinakamainit, pinakamapagbigay, at pinakamapagmahal na biyenan na makikita nila. Hindi ako nagpakita ng kahit anong bakas ng galit o pagdududa. Walang anumang pagbabago sa aking pakikitungo. Tuwing linggo, ang aming tahanan ay napupuno ng mabangong amoy ng lutuin ni Celia. Hindi lang basta pagkain, kundi ang pagmamahal niya ang nalalasahan sa bawat piraso. Kung minsan ay adobo na may kasamang piniritong saging, o kaya naman ay mainit na sinigang na baboy, perpekto para sa malamig na panahon sa Pilipinas. Ang aming sala ay laging malinis at maayos, ang mga kurtina ay nakasara ng bahagya para salain ang sikat ng araw sa hapon, at ang mga unan sa aming sofa ay laging nakaayos. Ito ang aming kanlungan, ang lugar kung saan kami nagtitipon-tipon bilang isang pamilya. Sina Marco at Isabel, ay laging dumarating ng magkasama. Si Isabel, sa kanyang eleganteng blusa na kulay cream. Si Marco, minsan ay may dalang bote ng alak, na halata namang binili niya sa daan, dahil minsan ay may bahid pa ng sticker ng presyo sa ilalim. Nakakapansin ako. Hindi ko isinusulat sa kwaderno, ngunit sa tahimik na katalogo sa likod ng aking isip, ang lahat ay naitala. Ang aming mga hapunan ay mainit, tunay na mainit. Si Celia ay tumatawa, ang kanyang boses ay tila musika sa tenga. Si Isabel ay nagbigay ng papuri sa kaldereta ng 2 beses, ang tamang bilang ng beses, hindi sobra, hindi kulang. Si Marco ay nagbahagi ng isang nakakatawang kwento tungkol sa kanilang unang apartment na nagpatawa sa aming lahat. At ako, umuupo ako sa ulo ng aming mesa, na inilalarawan ang pinaka-present, pinakakaakit-akit, pinakamapagbigay na bersyon ni Leo Santos na aking nagawa. Narito ang aking desisyon, hindi ako makikipagtalo. Hindi ako mananakit. Hindi ko bibigyan ng pagkakataong malaman nila ang aking nalalaman. Sa halip, magpapakita ako ng tuloy-tuloy, mapagbigay at hindi matutumbasan. Dahil ang mga taong gumagawa ng masasamang bagay ng lihim ay umaasa sa isang bagay higit sa lahat, ang distansya. Ang distansya ang nagbibigay daan sa kanilang kwento na manatiling malinis. Ang distansya ang nagpapahintulot sa kanila na itago ang kanilang ginawa sa ilalim ng walang malay na biro o hindi naman siya masasaktan, o anumang komportableng kasinungalingan na nabubuhay sa pagitan ng kanilang ginawa at kung sino sila sa kanilang tingin. Aalisin ko ang distansya. Sa 2 linggo, nag-alok ako na tulungan si Marco sa mga papeles sa pananalapi para sa bagong bahay na kanilang binibili. Nag-alinlangan siya. Ngunit ako, may init sa aking boses, at kalmado sa aking mga kilos, ay nagpilit. Ganyan ang ginagawa ng isang ama, di ba? At tinanggap niya. Nangangahulugan iyon na ngayon ay mayroon na akong malinaw na larawan ng kanilang pananalapi, ng kanilang timeline, at higit sa lahat, natuklasan ko na nag-apply sila para sa isang loan gamit ang isang sulat ng rekomendasyon na ipinapagawa nila sa tiyuhin ni Marco sa panig ni Isabel. Isang sulat na, pagkatapos kong basahin, ay naglalaman ng bahagyang pinabunggang account ng kasaysayan ng trabaho ni Marco. Wala akong sinabi. Itinago ko lang. Sa 3 linggo, sa isang Sunday brunch, nagkakaroon na kami ng brunches ngayon, hindi ko ba nabanggit? Binanggit ni Isabel ng kaswal na iniisip nila ni Marco na hilingin kay Celia na umalis sa shared family phone plan para pasimplehin ang mga bagay. Natawa lang si Celia. Ngunit ako, umiti ako, at kinabukasan, isinulat ko iyon sa aking kwaderno, kasama ang petsa at ang eksaktong mga salita hanggat kaya kong maalala. Brunch. Isabel nagsuggest na alisin si Celia sa family plan. Pinaganda ang dahilan na simplification. Natawa si Celia. Isabel, tiningnan ang mukha ko nang sabihin niya. Mahalaga ang huling bahagi na yon. Tiningnan niya ang aking mukha na nagsasabi sa akin na ang suhestyon ay hindi tungkol sa phone plan. Isa itong pagsubok. Sinusubukan niya kung nagbabantay ako. Hindi ako nagbigay ng anumang reaksyon. Ngumiti ako at nagtanong kung may gusto pa ng kape. Ang bawat detalye ay mahalaga. Ang bawat salita. Ang bawat kilos. Ang bawat tahimik na pagmamanman. Hindi pa nila alam pero ang distansya na pinaniniwalaan nilang pinoprotektahan sila ay unti-unti nang nawawala. At ang mga lihim na pinaniniwalaan nilang nakatago ay unti-unti nang nabubunyag. Ang aming mga hapunan sa linggo ay patuloy na nagaganap,
Ngunit sa bawat plato ng pagkain, sa bawat tawa, at sa bawat sulyap, lumalalim ang aking koleksyon. At nalalapit ang araw kung kailan ang lahat ng iyon ay ibubunyad. Matapos ang 4 na linggo ng aking tahimik na pagmamanman, imbitado ako ni Ramon, ang aking matalik na kaibigan, para magtanghalian. Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng simbahan, isang paborito naming lugar mula pa noong kami ay mga binata pa. Simple lang ang lugar, puno ng kahoy na mga upuan at mesa, at ang amoy ng sariwang lutong pagkain ay bumabalot sa hangin. Ang ingay ng mga nag-uusap, ang tunog ng mga kubyertos, at ang mababang tugtog sa radyo ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ito ang aming kanlungan, kung saan namin pinag-uusapan ang buhay, trabaho, at kung minsan, ang mga malalaking desisyon. Umupo kami sa aming karaniwang pwesto, malapit sa bintana, kung saan tanaw namin ang mga taong dumadaan. Ibinigay ni Ramon ang menu sa akin, ngunit hindi ko ito tiningnan. Ang aking isipan ay malayo, abala sa mga nakaraang linggo, sa mga kwento, sa mga kilos, sa mga pahayag na aking tahimik na inililista. "O, Leo," sabi ni Ramon at itinulak ang menu sa isang tabi. "Ginagawa mo na naman ang iyong estilo." Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkaalam. Kilala niya ako. Higit pa sa iniisip ng iba. Umiti ako. "Kumakain ako ng sandwich, Ramon." "Anong estilo ang sinasabi mo?" "Hindi, Leo. Ginagawa mo ang estilo mo. Yung estilo ng pagiging tahimik, pero ang isipan mo ay abala sa pagpaplano. Yung estilo ng pagiging kalmado, pero may bagyo sa loob mo. Yung estilo mo. Tulad noong pinamahalaan mo ang mga desisyon sa opisina nang walang sumisigaw, pero ang lahat ay sumusunod. Tulad ng paghawak mo sa mga usapan sa mga negosasyon ng kontrata sa City Council." Tiningnan niya ako ng matagal na para bang binabasa niya ako. "Gaano ka nakatagal nagkokolekta, Leo?" "Nangungolekta ng ano?" tanong ko at kinagat ang aking sandwich. Pilit kong pinapanatili ang aking karaniwang ekspresyon. "Leo, masarap ang sandwich." "Umorder ka na," sabi niya at sumandal sa kanyang upuan. Tiningnan niya ako ng matagal, tulad ng pagbabasa ng isang lumang kaibigan sa isang libro na matagal na niyang nabasa, at alam na niya kung paano magtatapos ang kwento. Alam ba ni Celia ang kahit ano? Ang tanong na iyon. Ang tanong na iyon ang nagpakawala ng kaunting bigat sa aking dibdib. "Si Celia," sabi ko at inilapag ang aking sandwich. Si Celia ay masaya. Masaya siya sa mga Sunday brunch kasama ang kanyang manugang. Masaya siya sa pagpaplano ng Pasko. At hindi ko siya pinipilit na isipin ang anumang masamang bagay. Tumingin ako sa kanya at sa aking mga mata, alam kong nakita niya ang aking sinseridad. "Iyan ang plano, Ramon." Ang manatili siyang malayo sa anumang pagdududa, sa anumang sakit. Saglit na natahimik si Ramon. Ang tunog ng mga tao sa paligid ay muling bumalik, ngunit para sa amin, tila ba nasa sarili naming mundo kami. "Ano ang iyong layunin, Leo?" tanong niya, at ngayon, ang kanyang boses ay mas seryoso. Mas malalim. Kinagat ko ang aking labi. Niyakap ko ang tasa ng kape ko. Tiningnan ko ang tanong niya ng may tunay na pag-isip. Hindi ko ito kailangan sagutin sa kanya. Ngunit pakiramdam ko, kailangan kong ipaliwanag ang aking sarili. Hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. "Si Marco," sabi ko. Si Marco ay isang mabuting tao na nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Maaaring 2. O mas marami pa. Binibilang ko pa rin. Huminto ako. Pinalaki ko siya ng mas mabuti. At sa loob niya, alam niyang dapat mas mabuti siya. Ang aking ginagawa, Ramon, hindi ito parusa. Kung gayon, ano ito? Tiningnan ko siya ng matagal, direkta sa kanyang mga mata. "Ito ay isang salamin," sabi ko. Hahawakan ko ito ng napakalapit sa kanya na hindi niya kayang lumayo. At kapag sa wakas ay nakita niya ang sarili niya nang malinaw, talagang nakita niya ang sarili niya, gusto kong maging ama na naroon para ibigay ang salamin na iyon sa kanya. Saglit na natigilan si Ramon. Tinignan niya ako ng matagal, sa isang paraan na tila sinusuri niya ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon, pag-aalala, pag-unawa, at isang bahagyang takot. Sa huli, dahan-dahan siyang umiling. "Panginoon, kaawaan ang batang iyan," bulong niya, at kinuha ang menu. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Alam kong hindi siya nagsasabi ng masama. Alam kong nag-aalala siya para sa aking anak. Ngunit alam ko rin na naiintindihan niya ang aking ginagawa.
Ang aking layunin. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito pagwasak. Ito ay pagtuturo. Pagpapamulat. At ang pagmamahal sa aming kultura ay madalas na nangangahulugan ng pagtutuwid ng mali, kahit na masakit. Nagpatuloy kami sa pagtanghalian. Ngunit ang aming pag-uusap ay nabalot na ng isang bagong kahulugan. Ang mga salita ko ay tila nakasabit sa hangin, mabigat at puno ng pangako. Ang pagtatanghalian na iyon ay naging isang mahalagang bahagi ng aking plano. Isang kumpirmasyon. Isang patunay na ang aking daan ay hindi ako nag-iisa. Hindi pa tapos ang kwento. Ang salamin ay handa na. At ang susunod na kabanata ay ang paghaharap ng katotohanan. Sa 2 buwan matapos ang kasal, habang patuloy ang aking tahimik na pagtitipon ng mga impormasyon, ang lahat ay tila nasa ayos. Ang mga hapunan sa linggo ay nagpapatuloy. Ang mga brunch ay nagiging bahagi ng aming bagong nakasanayan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam kong may humahawak pa rin ng hininga, at ang distansya na pinananatili ni na Marco at Isabel sa kanilang sarili ay nagbibigay lamang sa kanila ng maling pakiramdam ng seguridad. Isang araw ng Huwebes iyon. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa bintana ng aking study room na nagbibigay ng malambot na liwanag sa aking mesa. Nakaupo ako at nagbabasa ng lumang dyaryo, pilit na pinapanatili ang kapayapaan sa aking loob. Ang aming bahay ay tahimik, ang tanging naririnig ay ang tiktak ng orasan sa dingding at ang mahinang tunog ng mga ibon sa labas. Ito ang aking kanlungan, ang lugar kung saan ako nagpaplano. Tumawag si Isabel kay Celia. Ngayon, regular na silang nag-uusap. Mayroon na silang functional warmth, tawag ko doon. Yung uri ng pagiging magkasundo na umiiral sa pagitan ng dalawang babae na hindi naman talaga matalik na magkaibigan, pero sumang-ayon na subukan. Si Celia, bilang ilaw ng aming tahanan, ay laging mapagbigay. Laging totoo. Ganoon siya. Ang tawag ay tungkol sa Pasko. Narinig ko ang bahagi ng usapan ni Celia. Kung saan sila magdiriwang. Saan sila pupunta. Aling pamilya. Ang mga karaniwang negosasyon na ginagawa ng mga bagong mag-asawa, na tahimik na nagbubunyag ng lahat tungkol sa kung paano nila nakikita ang hierarchy ng kanilang buhay. Nang matapos ang tawag, nakita kong lumapit si Celia sa aking study room. Nakatayo siya sa pintuan, isang kamay sa frame, at sa loob lamang ng isang sandali, isang walang bantay, nakakasakit ng puso na sandali, mukha siyang X. Ang linggo ay dumating, tulad ng pagdating ng mga araw na may malaking kaganapan. Tahimik lamang sa ibabaw, walang anumang kapansin-pansin sa panahon, kalmado ang simoy ng hangin. Ngunit sa loob ng aming tahanan, alam kong may bigat sa bawat sandali. Ang amoy ng sariwang lutong pagkain ay bumabalot sa buong bahay, ngunit hindi ito ang pamilyar na amoy ng kaldereta ni Celia. Hindi ito ang pagkain na nagbibigay aliw. Sa pagkakataong ito, inihaw na manok ang kanyang inihanda, isang simpleng hapunan. Isang maliit na detalye, ngunit may malalim na ibig sabihin. Ang kaldereta ay pagmamahal, pag-aliw, pagpaparamdam ng ginhawa. Ang inihaw na manok ay simpleng hapunan lamang. Ito ay isang paunang senyales. Dumating sina Marco at Isabel ng 7:00. Si Marco, sa kanyang karaniwang, halos on-time na enerhiya, na tila ba walang pag-aalala. Si Isabel, sa kanyang gray wrap dress, mukhang maganda at relax. Pareho silang may kaswal na pagkakampante, na tila ba kumbinsido na sila na malinis na ang lahat. Walang anumang pagdududa, walang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Hinalikan ni Marco si Celia sa pisngi. Sabi ni Isabelle, ang bango daw ng bahay. Natawa pa sila dahil sa text ni Lance kay Marco habang nasa sasakyan, at pinag-uusapan pa rin nila yon habang papalabas ng pintuan. Mabuti. Hayaan silang maging relax. Mas makikita ko ang kanilang tunay na sarili. Ang hapunan ay naging kaaya-aya. Ang aming pag-uusap ay lumipat sa mga karaniwang paksa, trabaho, ang kanilang bagong bahay, isang maliit na alitan sa kapitbahay na nakakatuwa kay Marco, at isang palabas sa di na pinapanood daw ni na Isabel at Celia. Ako, kumain lang ako. Nakinig. Nagtanong. Tumawa sa mga tamang pagkakataon. Ngunit ang hindi ko makakalimutan ay si Celia. Siya ay kahanga-hanga. Kung mabubuhay ako ng 100 taon, hinding-hindi ko lubos na maipapaliwanag ang dignidad ng babaeng iyon. Nakaupo siya sa mesang iyon, ipinasa ang basket ng tinapay sa babaeng sumubok na ipahiya siya, at ginawa niya iyon nang may kaganapan na tila ba napakadali.
Isang biyaya. Isang purong puso. Alam niya kung ano ang darating. Sumang-ayon siya rito. Matapos ang isang mahabang, tahimik na pag-uusap noong Miyerkules ng gabi, tiningnan niya ako at sinabi, "Huwag mo siyang sirain, Leo. Abutin mo siya. May pagkakaiba doon." Pinangakuan ko siya na susubukan ko. Pagkatapos ng hapunan, inalis na ang mga pinagkainan. Nagdala si Celia ng kape. Si Isabel ay nagsasalita pa tungkol sa isang kasamahan sa trabaho, isang promotion, isang bagay. Nang tumayo ako ng tahimik, naglakad ako patungo sa sideboard. At bumalik ako na may dalang isang malaking Manila folder. Inilapag ko ito sa mesa, sa gitna, ng sadyang may diin. Tulad ng paglalagay mo ng isang bagay kapag gusto mong maunawaan ng lahat sa silid na ang pagdating nito ay hindi aksidente. Ang pag-uusap ay biglang natigil. Hindi agad-agad. Tinapos ni Isabelle ang kanyang pangungusap sa pamamagitan lamang ng momentum, tulad ng ginagawa ng mga tao kapag nakaramdam sila ng pagbabago, ngunit hindi pa nakukumpirma. Pagkatapos ay tumigil siya at tumingin sa folder at tumingin sa akin. Si Marco. Tumingin siya sa folder, pagkatapos ay sa akin, at pagkatapos ay sa kanyang ina. At anumang nakita niya sa mukha ni Celia ay nagtapos ng isang circuit sa likod ng kanyang mga mata. Ang kulay ng kanyang mukha ay dahan-dahang nawala, tulad ng paghupa ng tubig. Umupo ako, ipinag-krus ang aking mga kamay sa mesa, at sinabi, sa pinakakaraniwan kong tono, sa tingin ko, maglaan tayo ng ilang minuto, tayong 4 lang, bago matapos ang gabi. Katahimikan. Marco, ikaw ay isang mabuting tao. Gusto kong simulan dyan, dahil totoo iyan, at dahil ang sasabihin ko ay walang kinalaman sa kung mahal kita o hindi. Mahal kita. Walang kondisyon. Lagi kitang mamahalin. Huminto ako. Ngunit pinanood kita na nakatayo ng ilang talampakan sa likod ng iyong asawa habang idiniin niya ang pandikit sa upuan ng iyong ina sa iyong kasal. At pagkatapos ay pinanood kitang gumugol ng 3 buwan sa pag-asang hindi ko iyon nakita. Ang silid ay napakatahimik. Maririnig ko ang tunog ng pagtulo ng gripo sa kusina. Nagbukas ng bibig si Marco at isinara rin. Binuksan ko ang folder. Sa loob, maayos, may petsa, malinis, naroon ang nakaimprintang litrato. 12 pahina ng transcribed notebook. Ang ES drive sa isang maliit na may label na sleeve. Dokumentasyon ng pinabonggang loan reference letter. At isang pahinang sulat kamay ko. Isang timeline. 3 buwan ng mga linggo. Bawat hapunan. Bawat brunch. Bawat maliit na kalkuladong suhestyon. Bawat pagsubok sa hangganan. Idinulas ko ito sa gitna ng mesa upang makita nilang dalawa. Si Isabelle ay naging napakatahimik, ang partikular na katahimikan ng isang tao na ang panloob na pag-isip ay biglang huminto. Hindi ako abogado, sabi ko ng may kabaitan. Hindi ako pupunta sa korte. Hindi ako tatawag sa employer ng sinuman o makikipag-ugnayan sa pamilya ng sinuman. Hindi iyon ang layunin nito. Ikinatok ko ang folder ng isang beses, ng mahina. Ito ay isang record, isang malinaw, dokumentado, organisadong record ng isang pattern ng pag-ugali na nagsimula bago ang inyong kasal at nagpatuloy hanggang sa tawag sa telepono noong Huwebes kay mama mo. Tiningnan ko si Isabel ng direkta, marahan, nang walang galit. Intelligent ka, Isabel. Alam mo kung ano ang eksaktong narito. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang panga ay mahigpit. Ang kanyang mga mata, at bibigyan ko siya ng kredito rito, ay hindi umiiwas. Ngayon, sumandal ako ng bahagya, mayroon akong kopya ng lahat ng nasa folder na ito sa isang lokasyon na hindi ang bahay na ito. Mayroon nang nakasulat at nakapirma, naliham ang aking abogado na naglalarawan ng nilalaman at layunin nito. Hindi bubuksan, hindi gagamitin, huminto ako maliban kung may magbago. Nahanap ni Marco ang kanyang boses. Ito ay lumabas ng magaspang, na wala ang karaniwan nitong kumpiyansa. Pa, ako ni. Hindi pa ako tapos. Huminto siya. Gugol ako ng 31 taon sa pagtuturo sa iyo na ang sukatan ng isang tao ay hindi kung nagkakamali siya. Ito ay kung ano ang ginagawa niya kapag siya lang ang nag-iisang tao sa silid na nakakaalam na nagkamali siya. Tiningnan ko ang aking anak, talagang tiningnan ko siya, sa paraan na hindi ko hinayaan ang aking sarili na gawin sa loob ng 3 buwan, dahil alam ko na kung gagawin ko iyon, mararamdaman ko ang eksaktong ito. Alam mo kung ano ang nangyari sa kasal na iyon, Marco.
Alam mo noong gabing iyon. Alam mo sa bawat hapunan. Umupo ka sa bahay na ito, sa upuan na yan, at hinayaan mong ibuhusan ka ng kape ng iyong ina at magsalita tungkol sa Pasko at wala kang sinabi. Umiiyak siya. Hindi na niya sinubukang itago. Mabuti. Kaya narito ang mangyayari ngayon. Isinara ko ang folder, idinulas ito sa buong mesa, hanggang sa umupo ito sa harap ni Marco. Iyan ang kopya mo. Gusto kong iwi mo iyan. Gusto kong basahin mo ang bawat pahina. At gusto kong umupo ka at pag-isipan kung ano ang pakiramdam na makita ang iyong sarili na dokumentado ng isang taong nagmamahal sa iyo. Nagsalita si Isabel sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay maingat, kontrolado, at, sa kanyang kredito, walang paglihis na bahagya kung inaasahan. Ano ang gusto mo sa amin, Leo? Tiningnan ko siya. Gusto kong maunawaan mo na si Celia ay hindi opsyon. Hindi siya isang figura na dapat pamahalaan o ilipat o tahimik na istorbohin sa gilid ng inyong buhay. Siya ang babaeng nagpalaki sa taong pinakasalan mo. Sinasabi ko iyon ng walang galit, ng walang pagganap. At gusto kong maunawaan mo na nakikita kita, malinaw, ganap. At ako ay naririto pa rin nakaupo pa rin sa mesang ito, nag-aalok sa inyo ng daan pasulong, dahil iyon ang hiniling sa akin ni Celia. At dahil naniniwala ako, sa pinakamagandang araw mo, may kakayahan kang maging mas mahusay kaysa sa pinakamasama mong araw. Ang gripo sa kusina ay tumulo. Tumingin si Isabel kay Celia, at may isang bagay na gumalaw sa kanyang mukha, hindi eksaktong kahihiyan, hindi eksaktong ginhawa, isang bagay na nabubuhay sa komplikadong teritoryo sa pagitan ng dalawa. Tinignan siya ni Celia ng matatag, at pagkatapos ng isang mahabang sandali ay sinabi ng simple, gusto kong subukan natin. Ang lahat ay tapos na. Ang katotohanan ay nabunyad. Ngunit ang desisyon kung paano sila kikilos ay nasa kanilang mga kamay na. Ang lahat ay tapos na. Ang katotohanan ay nailatag na. Ang Manila folder ay naibigay na. Ngayon, ang bola ay nasa kanilang panig. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang gabi pagkatapos ng hapunan na yon ay mahaba at tahimik para kay Celia at sa akin. Hindi kami nag-usap ng marami, ngunit ang aming mga kamay ay laging magkahawak. Ang bigat ng mga salitang nabitawan, ang bigat ng katotohanan, ay nakabitin sa hangin. Alam namin na may magbabago. Ang sumunod na Martes. Maaga pa. 7:14 ng umaga. Ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa aming bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa aming hardin. Ang bahay ay tahimik pa. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga ibon sa labas. Biglang tumunog ang telepono. Isang tawag. Mula kay Marco. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Hello? Pa, sabi niya. Ang kanyang boses. Iba. Basag. Walang formalidad, walang usual na kaswal na tono. Parang nadurog. Paulit-ulit. Wala po akong maibibigay na sapat na paliwanag. Alam ko po iyon. Umupo ako sa aking desk chair at tumingin sa labas ng bintana sa simula ng araw. Ang mga salita niya ay bumibigat sa hangin. Hindi ito ang Marco na sanay akong kausapin. Ito ay Marco na nakita ang kanyang sarili sa salamin. Alam ko, anak, sabi ko. Ang aking boses ay malambot, puno ng pag-unawa. Alam kong nagsisisi ka. Ang folder po, patuloy niya, at medyo nanginginig ang kanyang boses. Ang pagbabasa po nito ang makita po itong nakasulat ng ganoon, hindi ko po naisip kung gaano Huminto siya. Nagsimula muli. Paano niyo po ako natitigan sa buong linggo na yon? Napaisip ako. Isang tanong na matagal ko ring inisip. Dahil anak kita, sabi ko. At dahil umaasa ako na mararating mo rin yon. Kailangan mo lang ng kaunting oras higit sa inaasahan ko. Narinig ko siyang tumawa. Isang tawa na basag, nagpakumbaba. Isang tawa na puno ng sakit, ngunit may bahid na rin ng pagtanggap. Napakadelikado niyo po, pa. Alam niyo po ba yon? Umiti ako. Sabi ng mama mo, normal lang ako. Si mama po ang nag-iisang santo sa pamilyang ito. Huwag mong sasabihin sa kanya yan. Sapat na ang pagiging mabuting tao niya at gusto kong manatili yon. Tumawa siya ulit. Ngayon, mas malinaw na. Mas katulad na ng sarili niya. Nag-usap kami ng 40 minuto.
Iyon ang pinakamahabang tawag sa telepono na nagkaroon kami sa loob ng maraming taon. Walang emojis. Walang voice notes na ni-record sa isang gumagalaw na kotse. Wala nang mga pagpapanggap. Tanging isang ama at ang kanyang anak. Naghahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Isang tapat na salita sa bawat sandali. Nang gabing iyon, nakita ako ni Celia sa aming beranda. Ang hangin ay malamig at ang mga kuliglig ay nagsisimula ng kumanta. Ang aming beranda ay paborito naming lugar, isang tahimik na kanlungan kung saan namin pinag-uusapan ang aming mga araw, ang aming mga pangarap. Inabutan niya ako ng isang tasa ng kape, mainit sa aking mga kamay. Umupo siya sa tabi ko at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat, tulad ng ginagawa niya mula pa noong 1991. Tahimik kaming pinanood ang paglubog ng araw, ang pagdilim ng aming hardin. Ang bawat sandali ay puno ng kapayapaan, ng pag-unawa. Pagkatapos ng ilang sandali, sinira niya ang katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kaalaman. "Ano ang nararamdaman mo?" tanong niya. Tiningnan ko siya at ang aking mga mata ay nakakita ng kalinawan. Ang bigat ay nawala. Ang sakit ay naglaho. Pinalitan ng kapayapaan. "Pakiramdam ko ako ang aking sarili," sabi ko. Mahina siyang tumawa. "Delikado ang sagot na yan." "Eled," bulong niya. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ako gamit ang kanyang malinaw, maalam na mga mata. "Leo Santos," sabi niya ng tahimik, "ikaw ang pinakakakaiba, pinakapasensyoso, at pinakanakakainis na lalaki na minahal ko." Kinuha ko ang aking kape at mumiti sa kanya. "Pero," sabi ko, "hindi ka kailanman nabato." Tumawa siya. Malakas. Mainit. At totoo. At ang ilaw sa beranda ay nanatiling bukas ng matagal matapos ang aming hardin ay ganap ng nadilim. Dahil ganoon ang ginagawa ng mga tahimik na lalaki. Hindi nila sinusunog ang mga bagay. Tinitiyak lang nila ng napakatitiyak na kapag ang ilaw ay sa wakas bumukas. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, sumali po sa aming komunidad sa pag-click sa like button at mag-subscribe para sa mas marami pang tunay, prangka, at nakasentro sa pamilya ng mga kwento. At tulad ng dati, salamat po sa pagiging bahagi ng espasyong ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, inaanyayahan ko po kayong sumama sa aming komunidad. Pakipindot lang po ang like button. At mag-subscribe. Para sa marami pang kwento tungkol sa tunay na buhay. Mga kwentong nagbibigay inspirasyon. At mga aral tungkol sa pamilya. Ang bawat kwento po ay may kapangyarihan. At ang inyong pakikinig ay mahalaga. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sa pagiging bahagi ng ating munting pamilya dito. Sana po ay nag-iwan ito ng magandang mensahe. Sa inyong puso. Magkikita-kita po tayo muli. Sa susunod na kwento.